Okay, so meron lang akong itatry. Tapos saka na lang ako mag attendance mamaya. Okay. Kasi nag-error yung... Anyway. So last meeting, ito yung ginawa natin. Naibigay ko na ba ito na ano? Wait lang. Week 11. Redirect niya. Ayan. So, nagbigay na ako. Reference natin. Dagdag ko na lang. Okay. So, wala na akong itatry ulit. So, vlog. Nag-create ako ng vlog. Okay. Tapos, so while creating, check pa natin kung run yung server. Wait. Then, i-open ko lang yung Sublime. Okay. Tapos, open folder sa drive C, Ruby, then vlog. Select. Okay. So again, gumawa ako ng bago. So don't worry kung kung malabo or blurred yung screen. Anyway, gumagamit naman ako ng OBS. So later on, this will be uploaded in our Google Classroom. Ayan. So, wait lang natin. Ayan, so nakapag-create na. And then next is, kasi yung binigay ko, medyo nung trinay ko ulit, nagkakaroon ako ng error. Ito. Ayan, so close ko muna yan and then gumawa ako ng bago. Okay. So ito na yung ito na yung sinusundan ko ngayon. So Rails new vlog and then check natin kung nag-run. Walang error. So cd vlog, then run natin yung server, a Rails server. Okay, and then copy lang natin, then open new browser. And so okay naman siya, working siya. Next, gagawa na tayo ng bagong controller, which is the article. Yun yung next natin, kasi gagawa tayo ng CRUD. Okay. Config, ito kasi nuna niya kasi yung roots.rb, but here meron tayong command dito. So Rails generate controller articles, so automatic meron na siyang index, which is good. So pala hindi na tayo gagawa ng view. Ito kasi yung view niya eh. So basically pupunta yan sa apps, controller, yan. So nakagawa na siya ng article and meron na tayong index na definition. So this is auto-generated kasi nasa codes na natin, nasa command. Pero yung binigay ko kasi nung yung last na binigay ko na instruction procedure, hindi pa siya kasali. So parang gagawa pa tayo ng new view para dun sa index. Pero dito kasi okay na siya. So mas maganda to kasi automatic na siyang gumagawa ng article, ng controller, and as well as yung views natin. So meron na siyang index. Ito. Anyway, next. After creating that article controller, so next is
Okay ba yung audio? Parang okay naman. Check ko na lang mamaya yung attendance niyo. Anyway, ito na. Configuration of the routes. So, punta tayo sa config and routes or routes. Dito tayo magdadagdag. Bakit wala pa? Pero, nakapag-create naman ako. Skip routes pala. So, ibig sabihin ng skip routes, dapat pala tinanggal ko to kanina. Anyway, skip routes, ibig sabihin, hindi siya maglalagay ng routes. Kaya pala, anyway, mamaya lalagay na lang natin. Nasa instruction naman yan dito. Ayan. So, start adding the route in our routes file, config routes at the top. Okay. So, ito na siya. Ayan. So, lalagay lang natin dito. So, again, yung last time na nag-demo ako, automatic na siyang maroon ganito. But, dito kasi yung command natin, again, in-skip natin yung routes. So, that's why wala. Blanco siya. Kaya tayo nang naglagay ng routes natin. Then, next, ayan. Hindi, nakapag-generate na tayo ng ganito eh. Generate controller index. Ito yung kanina. And then, nilagay natin yung root. Then next, meron na tayong ganito eh. Kasi automatic na yan. Define index. So define index, meron na rin yan. And then next is, yun, parang babaguhin daw natin to. But later on, babaguhin din naman natin talaga yun ng form. So maglalagay tayo ng form dyan. And then refresh lang natin. Connect. Kasi naka-close yung server natin. So, i-run muna natin yung server. And then, take note na ayan, so meron na siya. Meron na ulit siya. Yeah. So, dapat nandito na siya. And then, next, syempre, pag binago natin yan, by the way, kasi articles, in our root, dito na lang tayo. Sa roots natin, ito kasi nakalagay get articles. So ibig sabihin ano yan, link. So ilalagay lang natin yan, articles, and then magre-redirect na siya doon sa article. Yan, hello Rails, kasi yun ang nakalagay sa views articles task din. Ngayon, so kaya siya nagpapakit. Next, although na-discuss ko na to last meeting, pero inulit ko lang ulit. Ayan. And then, syempre, pag gusto nating i-kuan daw sa routes, redirect. So, pwede natin gamitin to. So, ibig sabihin nito is kahit na walang wala yun. So, delete ko lang. So, pinaka-homepage niya na yung index ni article. Next. Bali, ibibigay ko din to sa inyo. Or, yeah. Pwede naman ito na yung sundan ninyo. Okay lang. Yan. And then, auto-loading. So, article control does not have anything like don't do this. Huwag na daw. Now, next is we have to create our model. For example, here we have the title and then the body. So, generate lang tayo. Create na tayo ng model. Close server, then ayan. Rails generate model article with the following attributes, yung title as a string and body text. So once na nakapag-create na tayo ng model, yung model kasi nandito siya sa model, yan,
database. Ito, hindi database natin. Pero hindi pa tayo nakakapag-migrate. Pero ito na siya. Yan. Ito siya, yung title and then body. Ito yung create natin. So, once na nirun natin yung command nito, so automatic na siyang gumagawa ng ganun na model. So, yan. Nasa database migrate. So, yung inopen natin, ito yung migrate. And then yung models article.rb. So, automatic na rin ito, yung models article.rb. So, ready na siya. Now, next is migration. So, migration are used to alter the structure of the application database. So, gagawa na siya ng actual database natin. So, based from the model, i-run lang natin to para makapag-create na siya ng database niya. Hopefully, walang error. By the way, yung ginagamit nating database is the SQLite. SQLite, which is nandun din sa taas. Yeah. So, nakapag-create na tayo ng ng database. And then, next, pwede nyo gamitin tong console para makita nyo yung yung laman and ng database and so on. Pero meron pang third-party application na pwede nyo i-open para makita nyo kung ano yung content ng database natin. Pero skip na natin yan kasi more on sa database lang naman yan eh. Parang SQL commands. Now, show a list of article. So, dito sa nagre-redirect pa lang siya. And, yeah. Gumawa tayo ng model. After natin gumawa ng model, nag-migrate tayo para makagawa tayo ng database. So, next is show a list of articles. So, tignan natin to. So, app controller and then articles. So, dito, maglalagay na tayo ng article. So, global variable, then article all. So, ibig sabihin yan, kukunin natin based from the model natin, yung mga attributes doon. So, kukunin niya lahat. So, article all. So, next, para mabilis na tayo, kunin lang natin. So, that means we can refer articles in the view articles index that ito. And then, kunin lang natin to. So, paste. Ito yung kinukuha niya lahat ng mga file natin. Kasi based from the controller, yan. Based from dito, gumawa tayo ng global variable niya. So, pagdating dito sa articles view, articles yun, kinuha natin yung global variable and then kinuha natin yung specific. And siguro later on or next meeting, mag-install ako ng application na pwede nating tignan yung mismong laman ng database natin. Kasi SQLite ang ginagamit natin ngayon, hindi SAMP. Okay? Yan. Next. Okay, so by the way, yung table name natin, articles. Table name natin, create table. So, articles yan. So, kung makikita nyo dito, mapapansin nyo na ito mismo, that is the table. And then, ito na yung column niya, title. Next. Yan lang naman yung sinasabi dyan. Then, CRUD, show a single article. Pero wala pa tayong anyway, sige. Dun sa roots daw natin, magdadagdag tayo ng another root for the show. So, ito siya. Para makita na natin kung ano yung laman ng database natin. Okay, then next is in our controller dito. So, syempre magkakaroon tayo na ng definition or define for the show. Then next, so gagawa na ngayon tayo ng view for the show.
So, under ng article, we have to create a new file. Copy na lang natin to. And then, save. Ang file name niya is show.html.erb. Tapusin ko lang to and then balikan ko na lang yung discussion later on. Gusto ko lang siyang matry kung working or hindi. Ayan. So, based from here, doon daw siya sa show kasi meron doon yung parameters or parameter ng ID based from doon sa kasi automatic na yung ID is auto-generated or kumbaga sa SAMP is auto-increment. So, automatic na siyang nagbibigay ng ID. Okay. So, pwede nyo siyang i-bypass. Lagyan nyo lang ng 1 and so on. Kung merong laman. Kung merong laman. Okay. And then, yung index. So, balik tayo dun sa index.html. So, here, ito kasi yung article lang, list lang siya. Pero dito, with ID na. Okay? So, lalagyan natin yan. Lagyan na lang muna natin to. Save. Then, resource routing. Okay. So, next is dun sa routes. Wait lang. Tingnan ko lang kung ano yung tsura. Cannot be reached kasi wala yung server natin. Ayan, articles. Pero wala pa kasi siyang laman. Wala pa kasing laman yung database natin. So, that's why wala pa siyang pinapakita. So, working naman siya. Sige. Continue lang natin. Then, next. Resourceful routing. So, kailangan natin kasi ito later on kapag sa mga multiple pages na siya. So, dun sa routes natin, dito. So, imbis na ganito na isa-isa. Okay. So, gawin muna natin to. And then, gawin ko muna comment. And, yeah. So, basically, dun tayo sa index. Okay. Root and resources. So, articles. Next. Bakit meron siyang resources? Kasi meron na tayo mga fields. Kaya gumamit siya na siya ng mga resources. Later on na yan, i-discuss ko din. Gusto ko lang i-try ngayon. We can inspect the Rails roots command. Yan. Ibig sabihin nito, pag ito yung ginamit mo na command daw, is ipapakita yung mga available roots na pwede mong i-open. Yan. So, for example dito, ang mga available lang is articles format, new ID, ID, and so on. So, later on, parang nag-error siya. Roots. Kasi yung iba dun, wala pa. Or, yung show update, wala pa kasi. So, later on, maglalagay din tayo nun. Automatic na kasi na meron na siyang new show, create, edit, update, and destroy na mga root. Pero gagawin pa rin natin siya. Gagawan pa lang natin siya. So that's why nag-error ito. Kasi hindi niya makita yung ibang mga roots niya. Anyway. Then article path. Show. So index that so we can use it to tidy up our links. So para magkaroon siya ng link. So ito, naglagay siya ng ahref. Pero meron naman ng ahref para sa link. Article ID pa. Pero ito kasi article ID, so kailangan meron siyang ID. Pero dito naman is parang automatic na siya ang kukuha ng ID niya. So try natin. Save. Dapat pala yun kung ano. Sige, next time na lang. Gusto ko lang siya makita talaga na nag-run. And then next, link. So the app views articles index.html.erb becomes ganito daw. Ang daming kwan.
So create new article. For that, we will create another controller for the create. So meron na tayong index, new, pero wala pa yung new pa. Sige, copy na lang natin to lahat. So yung index show yung new and create. Next. Then sa new.html.erb, we have to create this one kasi wala pa. Kasi meron dito yung new, so dapat meron din siya dito kasi yun ang i-call niya. Save. Ito yung file name niya, and then the content and so on. So yan, ito na yung maging content niya. So base ito sa model natin, yung title tsaka yung body. Next. Ito naman yung may design. So resulting output form can call with look like, kasi ito may mga design na siya. Meron na siya mga hindi, ito yung yung normal format niya. Ito naman yung pang Ruby. Next. So article ulit. Then check natin ano bang yun. So naglagay na siya ng article parameters. Kasi meron na siyang ID doon. Pag show, tingnan nyo yung show kanina, pero meron na siyang parameter for the ID. Okay. Then next, ayan pa, title and we have the body. Next. Models article.rb. So, tignan natin sa models articles.rb. Kailangan nating ilagay validate. This is for the validation and displaying of error message. But if in case daw na merong error, at least makikita natin kung meron siyang error. Ayan. So, validate the title and body present and so on. And then, validation. Sige, kompletuhin na lang natin. New.html. Ngayon, ito naman for the validation. Kasi, meron na tayong error message doon. Then, let's take another look at the new create controller. New, tingnan natin yung new article new, then create, define create, article parameters, if article save, redirect, then new status, yun din, pareho din. And then yan, check na natin kung bakit pumunta doon. Hindi kasi nakalan yung server natin. Run muna natin. Yun, wala naman siyang error. Mariretrieve kaya niya? Para may kulang. Wait. Dito na lang. Check natin yung roots natin ulit. Articles and then resources article. Pero bakit ang tagal? Yung i-retrieve. Okay. Baka may kulang pa. Tapusin lang natin. So index.html.erb
Ito, naglagay lang siya ng link. Ng link. Save. Ito naman for the update. Pero check na rin natin kung ano siya. Bakit parang nahihirapan siyang mag-connect? Nahihirapan siya. Bakit kaya? Updating article, finish up. Dito tayo. Or baka wala pa kasing laman yung database. Anyway, check na lang natin. Ito yun eh. Dito yung console. Close muna natin yung server. Yan. So, lagyan natin lang ng laman yung database. So, article, new, hello world, and so on. Okay, created daw. Yung title hello, and then body, I am on Reels. Okay, parang, and then, save. Article.save. Insert into, so yun. Okay, parang nag-create muna siya ng something model niya, and then sa kanya sinil. Yan, insert into articles, successful, okay naman. Then next is check natin kung ano yung laman ni table article yan. So meron na hello Rails, and body is I'm on Rails. Then article find, so pwede tayong hanapin natin yung record. So syempre meron na, pero kung papalitan natin ito record 2, so wala, no record pa lang kasi isa pa lang naman yung record natin doon. Or pwede naman yung article all para pakita niya lahat ng mga laman ng database natin kung meron, pero isa pa lang naman dito yun, ID, 1, title, and so on. Ayan. View article, next article all. So, ngayon meron ng laman. Paano to mag-close? Close na lang natin. Command ulit, then cd ruby, cd log, then rails s. Okay.
Then, check natin. New. Yun, so meron na. So, kanina kasi wala siyang pinapakita. Wala siyang pinapakita kanina kasi wala naman siyang laman yung database natin. So, kung nakikita natin ngayon, so meron na. Yan, I'm on Rails. So, parang view and tsaka yung new article. Tingnan natin kung magsisave siya. Body is too short. Minimum of 10. Minimum. So, dinayan natin. Yung validation yun yung kanina, yung minimum of 10. Kasi nagdagdag tayo ng validation. Saan yung validation? Sa task. Validation rules. Nasaan yung validation rules natin? Ito yung validation displaying error. So, naglagay kasi tayo dito ng maximum of 10. So, doon sa article.rb models natin, so parang chinecheck niya lagi dito sa models natin yung minimum yung length niya. So, chinecheck niya. And then, if in case na meron siyang error, ayan, dito yung nagpapakita kanina na kapag nag-error siya. Ayan. Ayan. So, okay na yung new, yung pag-save. Nagsisave na siya. Nagsisave na. Yung 1, tingnan natin. Pag bypass nyo na, pwede na siyang mabypass. Yun lang ang disadvantage niya. So, dalawa ang laman ng articles ko. Next. Ito pwede nyo gawing table. Ano nyo lang naman yung format niya. Anyway. So, nakakapag-save na. Ayan. Ito yung command natin. Kaya siya nakakapag-save. Then, finish up. Kasi meron siyang link na new article. Okay. New article path. Next. Update article. So, in our controller, so maglalagay ulit tayo ng article. ng definition. Definition for the edit and update. So, okay na yung new at saka yung create. And then next is bakit ka? Create. And private. Ito yung private niya. Dito yung private article. So dito na. Edit and update. Parang ito yung form, tapos ito yung naman yung parang hindi nakakalito. Okay. By the way nga pala, this is your form. Ito naman yung process niya. Okay? Take note na yung definition nyo na to, ibig sabihin yan is pumupunta yan dito sa views new. Meron tayong new dito. Okay? The next is saan na si So ito na yung form natin, title at saka yung body natin, and wait lang, meron lang akong tinitingnan kung nasaan yun. Articles, okay lang yan. For model at article, based from dun sa controller natin, yung meron siyang at article all. Then form. Hindi, ito yung pangalan ng form natin. So ito yung pangalan ng form natin, ito yung mga ito yung mga meron tayong label, text field, text area. Okay?
So, okay naman siya. Ano pa yun? Ito yung show eh. Ini, later on ko na lang i-discuss. So, dito sa articles, maglalagay tayo ng definition for the edit and update. Check lang natin kung hanggang saan. Dito. Okay. Then next, gagawa na tayo ng edit. Okay, so gagawa tayo ng bagong file, save, edit.html, then update. Ang galaw ng kanta. And then, gawa tayo pa nito. Articles. Then, Subiti. so render. So open lang natin yung new.html, then render. Then let's create a similar view edit.erp ito. So with the following, kasi same lang sila. Kung titingnan nyo, parang lang, inheritance. In-inherit lang ni edit ito yung new. Finish up, ito naman yung show. Sa show daw, ilagay natin si ito na lang lahat. So magkakaroon siya ng link. Article body,
ay dun sa show. So, yan. So, meron na siyang edit. Yan. Okay. 1, 2, 3. 4. Update. So, pagbabalik tayo doon, dapat pala may back ano. Ay, hindi. Mamaya pala meron pang link para sa back. So, okay na yung edit natin. Next, yung delete article naman. So, same dun sa controller, always na gagawa tayo ng definition for the new event. For example, so okay na yung destroy. So, yung destroy naman is automatic delete na siya. So, gagawa tayo ng definition for destroy. And then, syempre, ayun. Dun sa show, bakit naglagay siya nito? Ito. Ay, pero nilagay niya sa UL. Pero, tama. Nandun naman sa loob ng UL yun. Method delete confirm, are you sure? And then, ito naman for the comment. Pero, dito muna tayo. Gusto ko lang siyang matry. New article. Uy, bakit dumami to? Destroy. Are you sure? Yes. Destroy. Yes. Okay. Article controller that destroy. Okay, directory. Okay. Oh, by the way, class, ito yung mga kanya. Bakit siya nagsisave? Kasi meron ito yung article that save, article that update with the parameter of the ID, and then meron din siyang destroy. Kaya automatic na siyang din-destroy. Though dito sa show, yung link, magkakaroon siya ng dialog box. Then, confirm. Pag confirm, are you sure you want to delete? Kapag yes daw, method delete. So, dito siya. Destroy. So, yung destroy natin nandito. Kaya siya nadi-delete agad-agad. Pero ito, bakit pag new article, nagdadalawa? So, new article, and then create. And then, dito, form. Kasi naglagay tayo kanina ng ano, nag-render tayo. Kung maalala nyo to, oh. Yun, oh. Kasi nag-render tayo eh. Okay na. Nag-update ba? Ay, nag-update. Gawin kong 2. Okay. Okay na siya. Okay. Wait lang. Then check lang natin. Refresh.
too short. Dami. Okay. So, dun sa show. Okay. So, sa index, check natin. So, pupunta yan sa articles and then ito, for each, ibig sabihin nito, titingnan niya lahat ng nandun sa database natin, which is the article, yung table niya. And then, kukunin niya yung title. Article title. Pero pwede bang body? Yun o. Ayan. And then, yung command natin kanina, yung database, paano makita lahat, open na lang tayo ng bagong command prompt. Pwede ba niyang ma-open kahit na wala dun sa directory niya? Saan na yun? Ito. Yan, article all. Hindi, bago yan, pumunta muna tayo dun sa loob ng file natin. Ito, Rails console. Ay, wala. Sorry. Dapat pupunta tayo dun sa directory natin. Ruby, blog, then console. Then check natin yung content ng database natin kung meron. So articles, article new. So ilan? Wala, 1, meron yung 2. Do dito kasi magulo. Hindi masyadong maayos. But meron tayong mga third party applications na pwede natin gamitin para makita natin na mas maganda yung database natin. Saan ba yun? Ayan o. Ito yung body. Ito yung body. Kinuha niya. And then, ito naman yung title. Pero pagpapalitan natin to ng title, save lang natin. So, title na yun. Pero pag gusto nating ordered list, unordered list. Nasa loop pa rin siya, pero ito naman body. Okay. Yun lang. Pero yun nga, pwede nyo itong baguhin. Pwede yung table if you want, naka-table siya. Pwede ba natin gawin? Sige na nga lang. May time pa naman tayo. Yan, parang pan lang, HTML tags lang, table. After that, ito yung naglo-loop kasi. Ito yung naglo-loop. Yan, ito yung naglo-loop. So, dito, ano bang nakalagay na dun? TR? Table row? Tama ba? TR. Table row. So, every now and then, maglo-loop yun. Pero, table row, then, meron tayong table data, TD. Yan. So, dito, TD na din yan. Then table data, then slash table data. Ayun, save. Check natin. Tama ba? Ayan, naka-table na siya. Ayan. Ayan, pwedeng ano yun? Style ba? Or border? Border 1 pixel. Ayan. So, pwede na. Then, pwede nang nagdagan kung gusto nyo. Pero, yan. Table header, th, then, meron siyang table data na title, tapos, body, para mas maganda yung presentation niya. Oh, bakit ganun? Bakit?
Table row. Okay. Parang okay na siya. Yun. Bakit? Pero nasa outside naman siya. Yun, pag ano nyo na lang kung paano ano yun. Gumagana naman. Too short daw kasi yung validation rule natin. Ayan. Okay. Ano pa ba? Ito kasi pumunta pa ako dun. For example to, ayaw kong i-edit pero kakancel ko siya. Saan to? Edit. Edit form. Ito kasi yung form ng pag-edit natin para kunin niya lahat ng data. Submit form. Ito yung form pero meron tayong edit dito. Pwede pa tayo mag-redirect. So try natin mag-redirect. Gamit tayo ng hindi, nandun din pala yung back. Parang ganito kasi mangyayari yan later on pag nakompleto na yung codes. Yun, so okay naman siya. So wait lang, i-re-icon ko lang siya. Mas maganda yung codes ko na lang. Kasi nakakalito yung unang kwan ko eh. Una kong ginawa. Balik tayo dito. Yan, ginawa na natin yan. Skip roots. Ayan, nag-skip roots tayo. Command. Then, controller. Meron siyang index, automatic. Then, index dot. Yung root pa pala niya. Yung index, then root. Index, tapos yung root. Ayan, para redirect siya dun sa homepage natin. So, parang, yun nga, yung article yung maging homepage natin. Then, MVC, Model View Controller. So, first, we have to magkikreate tayo ng model natin. After creating a model, nandito yung attributes and then yung data types, yung data type niya. Okay? Ayan. Yung column, yan yung mga column at saka yung data type niya. Next is migration. Migration, ibig sabihin ng migration is the actual creation of the database. So, gagawa na siya ng database na yun. Ang pangalan ng table is articles with the following table. I mean column, title and body. And kasama na yung timestamp. Yan. Tapos, after that, pupunta tayo sa articles. Ito yung Rails console. Ito yung kulang. Wait. Bago tayo dyan, hindi kasi siya nagre-redirect pag walang laman yung database. So, kailangan may laman yung database natin. Yan. Ito naman for the database. Yan. So, number 1. Then, number 2. Ito yung pag-insert. Then, isi-save natin yan para mag-save siya. Then, after niya mag-save, pwedeng ito daw.
Okay, sige. Okay na lang natin yan. Article or pwedeng tag-isa per record. Palitan nyo na lang yun, yung number na yun. And then, pwede naman lahat. Yan. So, balikan na lang natin ito pag meron pang time later on. Tapos, yung list. Nasaan na yan? Ito yung showing list article. Showing list article. Save. All. Parang ito yung ginamit natin, nandito din yung mga command niya actually. Yan. Article, ibig sabihin this is the table and then this is the command. Tapos dito naman for each, ibig sabihin naglo-loop siya for each do article. This is the name of our table. Parang ang ginawa niya tama. Ay, yeah, ito yung name of table natin. Ang ginagawa ata ng Ruby is the name of your table and then the name of the database is the same for the meantime. Tapos later on magdagdag tayo ng mga tables. Hanggang doon lang ba yung ginawa natin? Yung routes. Uy, bakit? List. Tapos index.html. Nalito na ako. Showing. Showing. Article controller. Then, ito yung nilagay natin. And then, inopen natin yung index. Okay. Then, after that, inopen natin. And then, config. Yan. So, nandito na yung showing. Ayan, dito na yun. Single article. So, roots. Ayan, tama. Ito siya. Pero eventually, pinalitan din natin yung content niya. Then, index, article controller. For the index and then for the show. Find. Ito yung kanina yung tinutukoy ko yung command. SQL parang SQL command. The table name that find, then yung parameters niya ID. Then show body title and then index. Ito pinalitan natin to kanina ng body, pero title na lang. At saka to, 'di ba, pinalitan din natin 'yun. Ito ng table. Yung pinakita ko kanina. Anyway, then resource routing. Yan na. Ito na tayo. So, ito. Nag-redirect lang siya doon para maging homepage yung articles. And then, yan yung mga available routes. And then next, binalikan natin si index.html. Ito yung code. Then, naglagay tayo ng link. Ulit. Ang nilagay lang natin doon is yung link. Then next, creating new article. Controller.
nagdagdag tayo ng define or definition. So copy paste ko na lang yan para dun sa new and create. Ayan, save. Again, yung new, this is yung dun sa natin yun, sa view meron tayong new. So dito sa articles natin meron tayong new.html. So ito yung kinukuha niya. And then eventually kapag may new dun sa article natin is nandun naman yung save. Okay? Save command. Kaya siya nagsisave. Next. Nasaan na tayo? Dito. Ayan. So yan, new and create, save. After that, sa new, using form builder, nandito na ata tayo. Okay, so app views, then ito na yung submit. Creating new form. So ito yung parang equivalent format niya. Next, parameters. So balik ulit tayo dun sa app controller. Ayan to. Using strong parameters. Ayan. Tapos validation. Okay. Dito yung last natin kanina, yung validation niya. So nag-set tayo ng limit for the body. Okay. Validation. Ayan. Kaya siya nag-error kanina. Nagbibigay siya ng notification or ng error. Ito kasi parameter validation title presence. So ibig sabihin hindi siya dapat blanco. Kasi pag blank siya, blank. Title cannot be blank. Okay? So balik tayo dito. So yun yung validation niya. Always dapat present daw, true. And then the minimum characters for the body is 10. And then sa articles new data, PRB view is maglalagay na tayo ng error message. Yan, errorful message. Save. Ito na yung kanina eh. Yan, tapos tiraran na lang natin siya. Copy link address. Yan. So for the meantime yan muna. So finishing up. Ito yung last part. Yung naglagay na tayo ng link. Dapat nandito siya eh. 35. Yan. Ay, hindi pa pala ito yung last kasi nag-update article. Kinompleto na pala natin lahat. Update article, controller,
So dito, naglagay tayo ng edit update. Yan, save. Tapos, gumawa muna tayo ng file. Gumawa tayo ng file. And then, ito yung content niya. Then, after that, ito yung dinilit natin kanina, yung render niya. Pero sige, lagyan muna lang natin. And down, nung nilagay natin, dinagdag natin yung ito. Pero nadoble siya, di ba? Nadoble siya. Kaya tinanggal din natin. And then the last one, ito. Nag-create tayo ng edit. Ito. Edit article. Then, ito yung show finishing up. Okay. Then, last yung delete. Yan. Tapos, delete article. So, binalikan natin yung controller RB at naglagay tayo ng ito delete, destroy. Yan. Yan yung command, ay yung code. Then show and then next na tong second model. So ano lang, for the comment yung maglalagay na tayo ng mga comment and etc. So later on na to, next meeting na lang siya. Uy, buti na lang gumana kasi kanina hindi siya gumana eh. Meron akong something nakalimutan na sigurong ilagay doon. But anyway, this is my reference. I'll be giving you my reference. Ito, ilalagay ko na rin dito. Yan. And then isi-share ko na rin ito. Ay, nasa na yun? I think ito siya. Oh, tama ito. So copy, get link, copy, done. Bakit napunta niya yung reference? Dapat dito siya. Okay. Redirect. Okay na. Then, material. Ruby on Rails. Crude. Ano? Wala pang... Bakit tag-advance na ako sa inyo? Week 12 na. Ayan. So, ito na. And then, later on, saan na yun?